O eto, alam nyo ba noong COVID-19, maraming stranded na taga Davao City sa Metro Manila. Napakadali, nangontrata kami ng commercial airline. No? Tapos, nailikas na yung mga stranded. Sir, mga boss, mga ma'am, mga madam, pagkakaiba po nun, magmask ka during COVID time, no? Kahit papaano, mababawasan na po yung delikado sa buhay mo. Mababawasan na na mai-transfer sa'yo yung COVID. Mas lang takpan mo magugas ng kamay, okay na, no? Gawin yung mga protocol na sinasabi nung panahon ng pandemya. Wala hong sasalubong na mga missile dun. Wala hong mga sasalubong na mga kapag ka nabangga ng eroplano ninyo, sabog yung eroplano. Iba ho ito, ma'am. No? Ngayon, yung panahon na ngayon, na sitwasyon ng ating mga kababayan, doon po sa gitnang silangan, Middle East, sarado ang airport. Madam, tingin ko dapat alam nyo po yun kasi vice-presidente po kayo. Nalalaman nyo yung mga global news. Sarado ang airport nung mga panahon na yon. Ano po? Lalo na yung doon sa Dubai. Sarado. Bakit? Pinatamaan kung ano man no? Basta nasalanta yung airport ng Dubai. Wala nung panahon ng COVID, madam, wala pong ganyan. Walang bombahan po. Walang delikado. Wala. Kaya ang hirap pong ikumpara nun, madam. No? Ang hirap ikumpara. Ano sabi nung isang netizen? Totoo naman. Magpadala tayo ng eroplano habang nagliliparan po yung mga drones at missile. No? Ma'am, nung nagbukas po yung mga airport, ilan po ang nailikas na mga kababayan natin, no? Ng gobyerno natin. 299 yung nailikas agad. Inintay lang mga bossing, yung tamang pagkakataon at maging safe yung ating mga kababayan. Hindi pwedeng pabara-bara lang Ano pipilitin mo? Saan mo ilalanding yung aeroplano? Saan mo pa bababa? Saan mo pa sasakayin yung mga kababayan natin na sasakay sa gitna? Baka hindi pa yan pumunta ng airport